May tanong ka ba o problemang legal? Huwag ka nang mag-alala, pagkat may pala. Ano-ano ang karapatan ng mga caregivers sa ilalim ng Republic Act Number 11965? Noon pong nakaraang November 23, 2023, ay nilagdaan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ang Republic Act Number 11965 o mas kilala sa titulong Caregivers Welfare Act. Nakapaloob sa batas na ito ang pulisiya ng Estado na kilalanin ang mga gampanin ng mga caregivers para sa kaunlaran ng ating bansa, maasikaso ang matatanda at may sakit at mabigyan sila ng karampatang benepisyo sa kanilang pagtatrabaho. Layunin din po ng batas na ito na pangalagaan ang karapatan ng mga caregivers na mapagkalooban ng disenteng kondisyon sa trabaho at maayos na pasahod. At mabigyan sila ng proteksyon laban sa anumang pang-aabuso, pananakot, pananakit, at pang-ekonomiyang pagsasamantala. Pinangangalagaan ng batas na ito ang mga licensed healthcare professionals na voluntaryong nagpalista sa DOLE o yung mga binigyan ng sertifikasyon ng TESDA na nakapagtapos ng caregiving o ng ibang health courses mula sa ibang institusyon na may edad 18 at nagtatrabaho bilang tagapangalaga ng mga bata, infant, toddlers, preschoolers, school children, may edad, matatanda o elderly at yung mga may espesyal na pangangailangan. Sakop lamang dito yung mga caregivers na nagtatrabaho sa loob ng bansa sa Pilipinas na nasa mga private homes, nursing or care facilities at sa iba pang residential settings. Ayon sa Section 5 ng RA No. 11965, kinakailangan na mayroong employment contract na isasagawa sa pagitan ng employer at ng caregiver kung saan nakasulat doon ang mga responsibilidad ng caregiver. Ang haba ng pagtatrabaho, ayos ng pagtatrabaho, kompensasyon, mga pinapayagang kaltas, oras ng pagtatrabaho, araw ng pahinga at pinapayagang pagliban at probisyon para sa pagkain, tulugan at pangangailangang medikal. At dahil sa mayroong kontrata sa pagitan ng caregiver at ng kanyang amo, ang pagtatapos ng empleyo ay nakasaad din sa nasabing kontrata. Ang haba ng oras ng pagtatrabaho at halaga ng sahod ay sang-ayon sa kung ano ang nakasaad sa napirmahang kasunduan at kinakailangan na ito ay tatalima sa kung ano ang sinasabi ng ating labor code. Ang sahod ng isang caregiver ay hindi dapat bababa sa minimum wage na ipinatutupad sa rehiyon kung saan ito nagtatrabaho. Kapag lumampas ang pagtatrabaho sa 8 oras, ang caregiver ay may karapatan na mabigyan ng overtime pay at mabigyan din ng night shift differential kung ito ay angkop. Bukod sa sahod, ang isang caregiver na nakapagsilbi ng 1 buwan ay may karapatang makatanggap ng kanyang 13th month pay na hindi bababa sa 1/12 ng kabuuan ng kanyang sahod sa isang taon. Ito ay babayaran ng hindi lalampas ng December 24 kada taon o sa araw ng pagwawakas ng kanyang pagtatrabaho. Ang isang caregiver na nakapagtrabaho ng 1 taon ay may karapatan na mabigyan ng annual service incentive leave na 5 araw at ng ibang angkop na bakasyon na isinasaad ng batas. Bukod sa mga nabanggit, ang isang caregiver ay may karapatan na mabigyan ng iba pang benefits katulad ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig at ng iba pang mga benepisyong nakatalaga sa batas. Sila rin po ay may karapatang mabigyan ng maayos na pagkain, angkop na pahinga at medical assistance katulad ng first aid medicines. Katulad ng ibang empleyado, ang pagtatrabaho ng isang caregiver ay mawawakasan lamang kapag natapos na ang takdang araw na nakasaad sa kasunduan o sa alinman sa kadahilan ng isinasaad ng batas. Walang nagbabawal sa amo at caregiver na pagkasunduan na wakasan ng mas maaga ang kanilang kasunduan. Kinakailangan lamang na mayroong written notice para malaman ng mga partido ang nabibinbing pagwawakas ng kasunduan ng pagtatrabaho.
Kapag gusto ng caregiver na wakasan ang kasunduan ng mas maaga kaysa sa pinagkasunduan, kailangan niyang magbigay ng kanyang written notice 1 buwan bago ang araw ng intensyong pagtatapos ng kontrata. Subalit, maaaring wakasan ng amo o ng caregiver ang pagtatrabaho alinsunod sa mga dahilan na nakasaad sa batas. Ang isang caregiver na tinanggal ng walang dahilan ay makatatanggap ng kabayaran para sa mga araw na kanyang napagtrabahuan at danyos na katumbas ng 15 araw. Anumang labor dispute sa pagitan ng amo at ng caregiver ay maaaring isampa sa regional office ng DOLE o sa angkop na ahensya ng DOLE na may sakop sa lugar kung saan nagtatrabaho ang caregiver. Yun pala! At ito po ang ating hashtag Palanos. Manood, magtanong, para matuto. Persida Acostas, Legal Advice.